nagbabalik mga kasambahay ang Dr. Son TV. Our topic for this morning, head and neck tumors. Panoorin muna natin ang video na ito. Ang head at neck cancer at tumors ay isa sa mga karaniwang uri ng tumor at cancer na nakaaapekto sa mahigit 500,000 tao taon-taon. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga lalaki kaysa sa mga kababaihan na may ratio na mula 2:1 hanggang 4:1. Sa katunayan, ito ay itinuturing na pang-anim na pinakakaraniwan na uri ng malignancy sa buong mundo. Sa Pilipinas, sinasabing bumaba ang kaso ng oral cavity cancer ng 3.3% sa mga kalalakihan at 4.1% sa mga babae. Ito umano ay dahil sa kampanya ng DOH kaugnay ng pag-iwas sa mga risk factors na maaring magdulot ng head at neck cancer. Kabilang sa mga sinasabing risk factors ay ang paninigarilyo, sedentary lifestyle, environmental factors at marami pang iba. Kaya ngayong umaga, ating alamin kung ano-ano ang mga epektibong pamamaraan upang makaiwas sa head at neck tumors. Tanungin natin ang mga expert, doctors on TV. At yan po mga sambayan, topic natin for this morning, head and neck tumors. To help us understand the topic better, we've invited a head and neck specialist. He's Dr. Gil Vicente, past guest in our episode. He's always very helpful here in UNTV. He's a past president of the Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, the president-elect of the International College of Surgeons, and the president-elect of the International Academy of Medical Specialists. Once again, Dr. Gil Vicente. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Thank you for joining us. Thank you for waking up early. Oh, she's our very good friend. Yes. Over several episodes, over the many past years na rin. many years. Hindi lang tulong dito sa interview, but it really helps our patients when they need a consultation or even surgery pa nga. We refer patients to Dr. Hill. So maraming these salamat, years. Doctor. Buti nga nahuli natin siya ngayon eh. Buti nahuli natin for guesting. Oh, yung credentials pa lang, no? Ang daming credentials. Okay, Doc. So we're talking about head and neck tumors. Linawin muna natin, Doc. Ano ba ang tumor? Ang tumor, anything na bukol sa leeg at saka sa head natin, ano? So that would include bukol sa loob ng ilong, bukol sa lalamunan, bukol sa oral cavity, saka sa larynx natin. And of course, dito sa leeg, no? Sa maraming bukol na lumalabas dyan. And this can be benign or malignant. So pag benign, pwedeng hindi naman ito nakakasama, matag tinanggal, okay na. O kaya minsan inobserve lang natin. Or eventually, pwedeng pag ito ay infection lang, pwedeng mawala. Pero pag ito ay malignant, ibig sabihin, cancer to. Pag sinabing cancer, marami ibig sabihin, pwedeng definitely malignant, and we have to know first what it is. We have to know first how it came about. And siyempre, definitely, dapat may prevention tayo dito, and eventually, what's the treatment? Okay. Nakakatakot yung term, no? Cancer, no? Ano ba ang cancer naman, no? So, ang cancer, pag sa katawan natin, meron tayong mga tinatawag nating genes, no? Sabi nila, ang genes nito, pag nagwala, or goes awry, or out of, from the usual thing na nangyayari sa kanila, from the normal, nagkaroon ng dysplasia, metaplasia, or anything na nagkakaroon ng pagbabago and can become aberrant. So, pwede silang manibago. And then, from here, pwedeng manibago na yung kanilang takbo, then lumaki ng lumaki hanggang maging cancer. Okay. Ganun ang nangyayari usually. No? And would take several cells
natapos mitosis ang tawag natin, or they multiply and multiply until such time na medyo malaki na sila. And to the point na talaga nagiging sagabal na sila o nakikita natin na may bukol pala doon sa loob ng lalamunan. So ang cancer cell, parang gene na nag-mutate, no? Nag-mutate. Na nagkaroon ng sobrang daming paggawa ng cells. Yeah. Naging tumor na at lumaki ng lumaki. Parang hindi na correct ng body natin Oo. yung pagkakamali sa DNA o gene. Oo. Ano ba yung mga common cancers sa head and neck? Sabi niyo sa ilong. Sa ilong, no, meron tayong tinatawag na nasopharyngeal cancer. Yun ang pinaka-common actually. Basically, sabi nila, because we have Chinese blood. Okay. So at least 15% meron Chinese blood tayo dito. Eh. So siyempre, meron din dito yung because of our exposure to irritants. Basically, smoking. Pollution. So pollution. No? So yan, Tapos, nasopharyngeal cancer. Yung sa likod Yan na yung ilong. sa likod no? ng ilong. No? So this is the most common type of cancer in the head and neck area. No? Tapos, pangalawa, oral cavity. So basically, pwedeng dahil sa cigarette smoking din, inverted cigarette smoking. Inverted. So, probinsya. Dahil probinsya. No? Tapos ngayon, yung mga nganga. No? Yan ang mga cause. No? Pero pwede rin mga ill-fitting dentures. No? Tapos nakakagat natin yung dila natin. No? Nasusugatan, paulit-ulit nito. And lately, we connect this also to mga reflux natin. Ano? Yung pharyngolaryngeal reflux o yung mga GERD na tinatawag natin, umaakyat siya, nagkakaroon ng natin sa loob ng lalamunan natin. And also, usually yung advocacy ko ngayon, dapat wag natin, iwasan natin yung mga masyadong acidic na mga mouthwash. Mahilig tayo sa mga mouthwash ngayon. So, mostly are acidic. Kaya ngayon, uso na yung alcohol-free. Alcohol-free. So, siyempre, anything acidic, anything alcoholic is bad to your health, no? So basically ito yung gusto nating malaman, no? Tapos yung pangatlo, yung laryngeal carcinoma, no? So yung laryngeal carcinoma sa sigarilyo, tapos coupled by alcohol drinking, no? Tapos noon, again, GERD na naman, ano? Yung reflux na naman o acid. Tapos naapektuhan yung lalamunan natin, ano? So, ganito yung mga most common actually, yung tatlo na yan. Of course, meron tayong thyroid cancer din, ano? Okay. So, last time, na-discuss na natin thyroid cancer. Basically, ito yung tatlong mga, natin dito na mga cancer sa head and neck. Ang dami. Ang dami. And a lot of it is by smoking, no? Yes. Nasopharyngeal, laryngeal, Alcoholism. oral cavity. Okay. How about the other parts? Ang tenga ba nagkakaroon ng Mantenga, meron cancer? din. Okay, no? Meron din tenga niya. So, pagka nagkaroon tayo ng pagdudugo sa tenga, be away na tayo dito. Madalas. So, sobrang kalikot natin. O kaya, sobrang talagang, may aberrant na naman na cells, pwedeng nagkakaroon na naman yan. And basically, pwedeng nagkakaroon tayo ng pagsakit ng ulo. Okay. Tapos, meron tayong nahihilo. No? So, yun yung mga signs and symptoms na, tapos yun yung coupled by nagdudugo. So, dapat aware tayo dito. Dapat pa gumawa tayo ng konting imaging, CT scan o MRI para makita talaga natin kung meron talagang tumor dito sa tenga natin. And ultimately, brain, ha? No? Yes. Oh, even brain. Pwede Also, pwedeng magka-tumor, no? mag-metastasize yan. Very maliit lang ang, ang Distansya to the brain. Kaya, minsan sakit na agad ng ulo because of the pressure pwede sumasakit ng ulo natin. Yung iba headache lang ang nararamdaman nila at ini-ignore nila. Pag may pressure na. Oo nga eh. So anyway, umpisa pa lang po yan, mga kasambahay. tayo Marami pa makatingnan. tayong pag-uusapan. So anyway, bago po tayo magpatuloy, panoorin mo natin si Doc Steph dito lamang sa Women's Health.